Naisip ni Jinsung, nakadisplay na nga sa harap ng mata, paano niya hindi malalaman? Halos kalahating siglo na ang nakalipas, natuklasan ng imperyo ang isang pugad ng Jaifi sa gitna ng Sikh Desert at nakakuha ng isang itlog. Nang marinig iyon, naggitingit si Jinsung. Ano? Totoo bang may Jaifi? At nasupil nila ito. Gayunpaman, ang problema ay hindi namin mapisa ang itlog, kahit mahigit kalahating taon na. Sa pagkakataong ito, hinanap siya ng emperador para subukan niyang pisain ang itlog ng Jaifi na ito. Agad na lumitaw sa system ang buong impormasyon ng misyon, Empire Quest, Jaifi Egg. Kalahating taon na ang nakalipas, natagpuan ng mga kabalyero ng emperador ang isang bihirang itlog ng Jaifi sa gitna ng disyerto. Dinala ng mga kabalyero ang itlog pabalik at sabik na sabik ang emperador na alagaan ito. Dahil ang Jaifi ay isang maalamat na spirit beast, simbolo ng lakas ng imperyo. Ngunit walang nakakaalam kung paano pisain ang itlog ng Jaifi. Dahil dito, hiniling sa iyo ni Emperor Celias, isang mahusay na summoner, na humanap ng paraan para mapisa ang itlog. Hirap ng misyon, hindi alam. Mga kailangan, wala. Limitasyon sa oras, hindi alam. Gantimpala, isang summoning skill book mula sa Royal Library. Kung tatanggihan, bababa ang charisma kay Emperor Celias. Kung wala kang charisma points, tataas ang hostility points. Pagkabasa, napadasal si Jinsung. Paano ko malalaman to? Papisain ang isang itlog ng Jaifi. Naramdaman ni Jinsung na imposible ito, naisip, hindi naman ako eksperto sa pagpapapisa ng itlog ng ibon, paano ko mapipisa ang isang itlog? Walang nakalagay na time limit sa misyon, anong ibig sabihin nito? Hindi niya talaga alam kung saan magsisimula. Hindi ko pwedeng sirain ang reputasyon ko sa pagtanggi sa misyong ito. Kaya tinanggap niya ang hiling. Naiintindihan ko na po, tingnan ko po kung ano ang magagawa ko. Pagkalabas pa lang ng kastilyo, bumuntong hininga siya ng malalim, na para bang ang bigat sa loob ay nagdulot ng matinding pressure sa kanyang mga balikat. Lalong nagiging komplikado ang lahat, 2 malalaking misyon ang tinanggap ko, pero wala pa akong nakukuha. At least, alam ko na kung saan makakakuha ng suporta para sa misyon ng Forgotten Ancient Monster. May ibinigay sa akin si Celias na item noon. Tungkol naman sa misyon ng pagpapapisa ng itlog ng ibon, wala akong kaalam-alam. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ipinagkatiwala sa kanya ng emperador ang responsibilidad na humanap ng paraan para mapisa ang itlog ng ibon na hawak nito. Inunat niya ang kanyang katawan, sinusubukang ibalik ang kanyang sigla. Mukhang hindi ko kayang pagsabayin ang 2 misyong ito. Dapat tingnan ko muna yung arena na binanggit ni Hyun. 5 araw ng bukas ang arena na ito, oras na rin para sanayin ni Jinsung ang kanyang mga bagong skill, kaya naghanap siya ng lugar para mangaso. Pagkatapos suriin, naalala niya na mayroon pang isang ants den dito. Sakto namang nag-message si Harin. Nagtatanong lang pala siya kung ano ang ginagawa niya. Naghahanda akong mangaso sa linggo. Susubukan kong i-level up ang experience points ko hanggang 99%. Si Harin naman ay nasa isang coffee shop malapit sa paaralan, pinag-uusapan ang kanyang vacation quest kasama ang isang kaibigan. Lakas loob pa siyang nag-message, masaya ako kung makakasabay tayong kumain kung libre ka. Nandito ka lang naman sa malapit, di ba? Hindi inaasahan ni Jinsung na medyo interesado rin siya rito. Naisip na magandang ideya ito, ngunit nang maalala, sumakit ang puso niya. Pero hindi, kailangan ko munang gamitin ang electric wave skill. Kinailangan niyang tanggihan ang imbitasyon ng isang magandang babae. Paumanhin, Harin, baka sa susunod na lang tayo kumain. Nasa hunting ground na ako ngayon kaya medyo mahirap umalis. Kahit hindi maganda ang natanggap na sagot, hindi nagpakita ng sama ng loob si Harin. Alam ko na, sige, kapag tapos ka ng mangaso, i-message mo na lang ako. Ah, teka, baka matagalan akong sumagot sa message, kaya ibibigay ko na lang sa iyo ang phone number ko. Para siyang gumuho sa sobrang sakit, lumuhod at umiyak, tinalikuran ang masarap na pagkain para lang mangaso. Wala na talaga akong pag-asa. Hindi nagtagal, nakarating na siya, kasama ang kanyang mga alaga sa Giant Ants Den. Ito talaga ang inaasahan ko. Sige, magsimula na tayo. Inutusan niya si Biggie na umatake muna, at si Afi ang kasama nito. Summon Beast Biggie received 2,011 damage from Giant Ant,
then received 376 damage. Nagsimula itong gumamit ng Ice Stone Wave para durugin ang mga langgam. Siguro ito na ang tamang oras para umatake si Eve. Pinagpiraso nito ang mga langgam. Magaling, tama yan. Abala sa pakikipaglaban ang binata nang biglang makarinig ng hilik. Lumingon siya at nakita si Pukpuji na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa nangyayari. Nahuli siya ni Jinsung na nakatingin kaya nagising ito at umakyat sa kanyang balikat. Ngayon, hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung ano ang gagawin. Magaling! Sige, subukan natin ang bagong skill. Electric Wave, sa tingin ko kailangan ko lang itong ihagis sa mga langgam para magtagumpay agad. Ngunit walang reaksyon ang mga langgam. Nakatayo pa sila at pinapanood ang dalawang bolang kuryente na napakabagal gumalaw, parang gumagapang lang. Lintik ang bagal. Paano ko aatakihin ang mga langgam nito? Tiningnan siya ng langgam na may pagtataka, na para bang sinasabi, seryoso ka ba, sa tingin mo matatamaan mo kami niyan? Kalmadong sinuri ni Ian ang paraan ng skill na ito. Buti na lang mabilis mag-recover ang spirit mana. Sa tingin ko, ganito ang dapat kong gawin. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi nasasablay. Sinubukan ulit ni Jinsung. At talaga namang naging matagumpay ang resulta. Success! You have performed the electric wave skill, attacking the giant ant with 1,179 attack power. Pagkatapos umatak, napansin niyang hindi na-activate ang paralysis effect, pati na rin ang 15% conversion. Kakaisip pa lang, nag-abiso na ang system tungkol din sa mga bagay na sinasabi niya. Added 350 damage to Giant Ant, it has entered paralysis state. Giant Ant will be 30% slower and receive 50% more damage from electric-type attacks. Electric Wave is on cooldown. Ito rin ang pinakaangkop na skill para sa mga D-mob. Ito ang tawag sa mga mahihinang halimaw na ginawa ng system, parang yung mga tumatakbo-takbo at nakikipaglaban sa mga superhero bago harapin ang pinuno. Sige, susunod na ang masayang parte. Tuwang-tuwa siya, walang tigil sa papuri sa mga mob. Whew! Ngayon, 79.9% na ang puntos ko. Baka umabot ako sa level 51 kung mag-ensayo pa ako ng kaunti. Hindi ako makakapunta sa arena kung mangyayari to. Sige, mga bata, umatras na tayo. Paglingon-lingon, nawala na naman si Pukpuji. Talagang marunong magpaalala ng iba. Akalain mo, may ginagawa pala itong sariling bagay sa harap na hindi maintindihan ni Jinsung. Anong ginagawa mo dyan, Pukpuji? Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, dali-dali niya itong ni-recall bago pa lumala ang lahat. Kakagawa pa lang, nakatanggap na naman siya ng 36 points dahil sinira ni Pukpuji ang isang itlog ng Giant Ant. Ngayon ko lang nalaman kung ano ang ginagawa niya. Agad na umakyat si Jinsung sa level 51. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis kaya napasigaw siya sa tuwa. Kahit umabot na siya sa level 51, mainit pa rin ang ulo niya at nagsisisi. Ang malas ko, dapat huminto na lang ako sa 78%. Gusto niyang isumon ulit si Pukpuji tapos hampasin. At malamig siyang nagtanong kay Evie, ano ang dapat nating gawin? Tumalikod si Evie, ayaw nang magsalita pa. Sa wakas, nagpa siyang i-recall sila. Sige na, magpahinga na kayo. Bigla siyang napaisip ng kung ano-anong walang kwentang bagay. Kung gusto kong bumaba ng level, siguro ang paraan lang ay patayin ang sarili ko. Itatago ko lahat ng item na pwedeng malaglag kapag namatay. Kinuha ni Jinsung ang espada at sinabing, pwede namang itapon ang item na to kaya siguro gagamitin ko na lang. Ngayon, kailangan niyang saksakin ang sarili, ngunit nang itutok na niya ang dulo ng espada, bigla siyang natakot. Gayunpaman, kailangan pa ring gawin. You will lose experience when you die. You have dropped to level 50. You will not be able to connect for 24 hours. Pagkatapos ng laban sa mga dambuhalang langgam, may pribadong pag-uusap sina Jinsung at Harin. Medyo naiilang siya, hindi alam kung ano ang sasabihin kapag nagkita sila, pakiramdam niya ay magiging awkward ang atmosphere. Sabi niya magkita kami sa coffee shop sa tapat ng likod na gate ng universidad, di ba? Parang ganoon ang natatandaan ko kaya sinubukan kong pumunta. Mula sa malayo, nakita na niya ang malambing na anyo at mahabang itim na buhok ni Harin.
Sa pagkakataong ito, talagang pinagmasdan niya ito. Hindi ko alam na may ganito palang kagandang babae sa unibersidad. Paano siya naging ganyan kaganda? Sikat ba siya? Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit natulala si Harin dahil iba ang suot niya ngayon, hindi pamilyar. Ang ganda niya ay kapareho sa laro. Siguro hindi mo inedit ang karakter mo noong ginawa mo ito, di ba? Mas maganda ka pa kaysa sa karakter mo sa kailan. Baliktad naman ang iniisip ni Harin. Dahil gusto kong maging mas maganda, marami akong inedit. Iyon ba ang dahilan kung bakit hindi mo ako nakilala? Siguro na dismaya ka, no? Ang magkaibang iniisip nila ay aksidenteng nagdulot ng awkwardness sa lahat. Dahil sa hiya, niyaya ni Jinsung si Harin na kumain. Hindi pa ako nag-aalmusal kaya gutom na ako ngayon. Sige, alam ko ang isang masarap na kainan, tara doon. Magkaharap silang kumakain at nag-uusap na parang bagong magkasintahan. Ang paraan ng pagtingin niya sa pagkain ay maganda rin. Tapos na ang kanilang date, nagpaalam sila sa isa't isa at umalis. Pagdating ng gabi, bumalik siya sa kanyang silid at nagreklamo sa sarili. Grabe, pagod na ako. Ubos na ang enerhiya ko. Nakakatakot talaga ang mga babae. Pero kung hindi dahil kay Harin, kailan kaya ako makakasabay kumain ng babae? Balik na sa laro. Ah, teka. Bigla niyang naalala na sa loob ng 24 oras, hindi siya makakapagkonekta, ngunit sa laro ay komportable pa rin siya, kaya pinili niyang matulog sa kailan. Kinaumagahan, may isang maingay na pagtitipon sa labas. Hello, mga manonood, ito ang 8th, ang opisyal na game broadcaster ng Korea. Masaya kaming makasama kayo. Ako si Hen at ako naman si Lucia. Ang daming tao dito ngayon, no? Mukhang mas masigla ang buong arena kaysa isang buwan na ang nakalipas. Kahit rookie tournament lang ito at hindi ang main tournament. Hen, marami ng bagong class ang naidagdag. Sa tingin mo, aling class ang magpapakita ng pinakamataas na combat power sa arena? Sa tingin ko, para sa one-on-one matches, siguro ang assassin class. Iyon ang class na may mas mataas na attack power kaysa sa Dark Wizard at Summoner. Agad ding dumating si Jinsung sa arena. Mukhang sa wakas ay magsisimula na ang unang preliminary match. Si Assassin Limlong, isang bagong class mula pa lang sa unang laban. Ang kalaban niya ay si Warrior Leo, isang kapanapanabik na laban talaga. Lahat po, pakibigyang pansin, magsisimula na ang laban sa loob ng 5 segundo. Inaasahan ni Jinsung na mapanood ang labang ito. Isang assassin, paano kaya siya lalaban? Sa ibaba, maiinit ang hiyawan ng mga manonood. Ang dalawa ay determinado, walang gustong magpatalo. Ang paraan ng pag-atake o pagdepensa ni Limlong ay mas kalmado kaysa kay Leo. Ginamit pa niya ang invisibility skill kaya hindi nakahanda si Leo. Siguradong gagawa siya ng biglaang atake. Kahit alam mo na, wala ka pa ring magagawa. Nakita ni Jinsung na si Limlong ay isang karakter na mas dapat niyang bigyang pansin. Sa kasalukuyan, halos kalahati na ng gihi ni Leo ang nawala, ngunit hindi siya pwedeng sumuko ng ganoon lang. Mamatay ka na. Lintik. Ginamit niya ang shockwave para umatake ng matindi, ngunit agad na nagpakawala si Limlong ng maraming palaso bilang ganti. At opisyal na niyang natalo si Leo. Walang tigil ang hiyawan, nanalo si Limlong sa laban. Makakatanggap siya ng doble dahil sa isang perpektong panalo. Humanga si Jinsung sa taong ito, unang preliminary match pa lang pero ang galing na. Ang galing talaga ng assassin na iyon. Biglang tumitig sa kanya si Limlong ng matalim. Natuwa si Jinsung, pakiramdam niya ay tinitingnan siya ni Limlong. Alam ko na, maraming malalakas na nakatago sa kailan, kailangan kong mag-ingat. Bumalik siya sa kanyang pribadong silid, nag-iisip kung ano ang dapat niyang dalhin. Ang ibang mga laban ay parang komedya lang kaya hindi sulit panoorin. Sa totoo lang, mas gugustuhin ko pang manood ng mga preliminary matches ng mga baguhan, matagal pa bago ako magbabayad. Ang talino ni Jinsung, siguradong mayaman din ang pamilya niya. Ang lakas niya ngayon ay sapat na para husgahan ang iba. Bakit ang hihina nila? Kahit na mga player na mababa sa level 50, ang lala pa rin, sobrang sama. Nang laitin ko ang conditional skills ni Nahez at Loven, kumpara sa mga to, mga Diyos na sila. Naging mausisa siya kung sino ang maglalaban sa susunod na preliminary match, si Ian laban kay Jimon. Dumating na rin ang sandaling ito,
oras na para lumabas siya sa arena. Sa labas, nagsimula ng tumawag ang AC. Ang mga player na tinawag ang pangalan, pumunta na agad sa waiting room. Sa likod niya, isang malaking grupo ang sumusunod at nag-escort sa kanya. Una sa lahat ay sumisigaw ng pangalan ni Jimoon, ang pinakadakilang Dark Horse. Bago magsimula ang laban, naisip na niyang itago si Slap bilang alas. Sa ibaba, nag-aagawan ang mga manonood sa pagsasabing tinitingnan sila ni Jimoon, nagsisigawan. Dadalhin tayo ni Jim sa paraiso ng mga Dark Horse. Patayin ang summoner na iyan. Ang numero 1 Dark Magician, Jim. Nakatayo si Jinsung sa likod, naagaw lahat ng ningning ng lalaking iyon. Naiinis ako dyan. Numero 1 Dark Magician. Kung ganoon, ako naman ang numero 1 summoner dito. Hindi ako masyadong pamilyar sa assassin pero may kaunti akong alam tungkol sa Dark Magician. Kailangan ko lang mag-ingat sa Bone Prison at sa mga debuff skills niya, at mas mababa pa ang niya kaysa sa Magician at Archer. Simulan natin ang labang ito sa isang pasabog. Mag-focus sa kalaban. Sa pagkakataong ito, saka lang bumati si Jim sa kanya. Ikaw pala si Ian, masaya akong makilala ka. Mukhang hindi gusto ni Jinsung ang lalaking ito. Bakit ang peke tingnan ng isang lalaki? Nagkamayan sila, sana magkaroon tayo ng magandang laban. Magsisimula na ang laban sa loob ng 5 segundo. May ilang paalala si Jinsung. Pagkasimula ng laban, puntiryahin mo agad ang Dark Magician na yan. Siguradong ibubuhos niya lahat ng firepower niya sa akin kapag nagsimula na ang laban. Madaling matalo ang mga summoner kung mahuhuli sila bago pa magamit ng kanilang mga alaga ang kanilang lakas. Pero may ilang alas pa ako. At dumating na ang countdown, opisyal na silang nagsimulang maglaban para malaman kung sino ang mananalo. Halos mapatalon sa gulat si Jim. Ano to? Akala ko ba sa simula ng laban, magiging labanan ito ng summoned beast niya laban sa mga undead ko? Bakit siya sumusugod sa akin? Nahulaan na ni Jinsung mula pa sa simula na gagamitin ng lalaking ito ang Bone Prison skill, kaya naghanda na siya ng maayos na taktika para gumanti. Hindi makapaniwala si Jim sa nangyayari, sumigaw siya sa kawalan ng pag-asa. Impossible. Paano siya naging summoner? Mukha siyang assassin. Kung nahuhulaan ni Jinsung kung saan tatama ang skill, hindi mahirap umiwas. At saka, inilagay ko lahat ng stats ko sa agility. Nagpatuloy siya sa pagsugod habang ina-activate ang i-identify weakness. Nagsummon si Jim ng mga buto para gawing panangga, pinipigilan si Jinsung. Lahat ng kilos na ginagawa niya ay nasa kalkulasyon na ni Ian. Sa huli, madali siyang basahin. Sa puntong ito na ang tamang oras para isummon si Slap. Humihingal si Jim dahil mula pa sa simula ng laban, puro pagdepensa lang ang ginagawa niya, wala pang ataking tumama sa kalaban. Sulit kaya ang paghanga ng mga babaeng iyon sa kanya? Dinurog ng ice wave ang mga bungo, naging abo. Ang tanawin sa harap ay nagpahanga sa lahat. Kahanga-hanga. Ano iyon? Ang galing. Parang action movie, ang tindi ng laban, wala pang 30 segundo. Habang nawawala siya sa pag-iingat, lihim na tumakbo si para umatake. Naapektuhan si Jim ng bleed effect at makakatanggap ng kabuang 515 damage sa loob ng 1-0 segundo. Sa kasalukuyan, nawalan na siya ng 3,000 G. Galit na minura ni Jim si asong ulol. Hindi naman siya level 70 tandang bawas 80 siya the wolf, at ang summoner niya ay wala pang level 50, paano niya nabawasan ng ganoon karaming biko? Habang malakas pa ang puwersa, mabilis na tinapos ni Jinsung ang laban sa isang lightning punch. Lahat ng nanonood, babae man o lalaki, ay napanganga sa gulat. Ang easy ng player na si Jim ay bumaba na sa 5% at inalis na sa arena. Nanalo ang player na si Ian. Sa sandaling ito, nagbago na ang kanilang hinahangaan. Nang manalo si Ian, saka lang talaga napunta sa kanya ang tingin ng lahat. Siya ang pinakamagaling. Bago umalis sa entablado, pinuri ni Nahen at Lucia ang kanyang kakayahan. Kahanga-hanga. Palagi bang ganito kalakas ang summoner class? Posible kayang may super hidden class siya. Isang napakagandang laban talaga, lalo na yung dambuhalang lobo, tuluyan niyang tinalo si Jim sa ilang atake lang.
Napakagaling ng Summon Beast, ngunit ang player mismo ay napakagaling din, siguradong isa siyang agility type summoner, isang kabaliwan talaga. Si Jim, na may tingin ng pagsisisi, nawalan ako ng pag-iingat dahil isa siyang summoner. Lintik. Akala ko sisiw lang siya dahil Iron Fist lang ang dala niyang armas. Hindi ko inaasahan na ang numero 1 Dark Horse ay matatalo agad sa unang round. Kung nag-focus lang ako, nanalo na sana ako. Lintik. Galit na kinagat ni Jim ang labi habang nakatingin kay Jinsung. Siguradong iyon ang iniisip niya. Bakit ang hina ng numero 1 Dark Magician? Ang galaw niya ay parang basura. Walang naiwasang tama si Jim. Kahit paano, wala nang magmamaliit sa summoner sa kailan. Tapos na ang laban pero marami pa ring nagtataka. Saan niya kaya nahanap ang lobong iyon? Mayroon bang may impormasyon tungkol dito? Paano ito gumalaw ng mas mabilis kaysa sa assassin-type player? Dahil ba masyadong mababa ang level ng assassin? Ang electric shock skill ba na iyon ay amplified current? Paano nangyari iyon? Habang nagpapahinga, uminom si Lucia ng tubig at lumingon kay Hen. Sa tingin mo ba ang rookie league na ito ay napakaganda? Ito siguro ang nakikita ng lahat, lalo na sina Summoner Ian at Assassin Limlong. Mukhang nagsasanay sila gamit ang sarili nilang paraan. Ngayon ko lang naalala, parang nakita ko na dati ang summoner na iyon at ang red mane wolf niya. Sinubukang alalahanin ni Hen at talaga namang nakita na niya sila dati. Ang player na nakilala ko sa Ghost Ship noong ginagawa ko ang Mage Quest. Hindi na natin pag-uusapan ang bagay na ito. Magsisimula na ang susunod na laban sa ilang minuto. Si Limlong ay nakatutok sa pag-aayos ng kanyang stratehiya, naghahanda ng mabuti para sa susunod na laban. Para naman kay Jinsung, masaya lang siya, ang manalo ay pang-10 lang. Parang wala lang sinabi. Kung mananalo ako ng ganito, makakakuha ako ng 100,000 reputation at lahat ng level 50 summoner items. Puro heroic at rare rank pa, sino ang makakapigil sa akin? Sige, mananalo ako sa tournament tapos babalik na ako sa pagpapalevel. Nang makita siyang lumitaw, halos lahat ay natuwa, parang nakakita ng sikat na tao. Ang pangalan niya ay sumisigaw sa buong arena. Habang papalabas si Jinsung, isang babaeng archer na may kulay kahel na buhok ang sumulyap sa kanya. Siya si Milon, ang player sa prized mission. Hindi makapaniwala si Jinsung na level 50 ito dahil mukha itong lampas sa 50 pero bakit siya naririto? Sinadya ba niyang magpababa ng level tulad ko? Si Milon naman, pagkatapos sumulyap, kinagat ang labi na para bang gustong sumugod at kalmutin siya. Lintik na iyan. Hawak mo pa rin ang hollow necklace ko. Talagang walang hiya ka. Hindi lang siya hindi natakot, nang asar pa siya. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Bakit mo ako tinatanong tungkol dyan? Siyempre, ipina-auction ko na iyon para kumita. Nagmurahan sila gamit ang tingin. Asong 2. Niloko mo ako dati pero ngayon, huwag kang umasa. Ako mismo ang dudurog sa'yo. Tumingin ang mga manonood sa ibaba, mukhang magkakilala sila. Mukhang nag-away na sila dati. Siguradong komedya lang ang labang ito. Bigla na lang, itinuro siya nito at nagbabala. Alam ko na ang sikreto mo. Habang si Jinsung mismo ay hindi alam kung anong sikreto ang hawak niya. Prangkang sinabi ni Milon ang lobo na sinusumon mo. Hindi iyon summon beast na pinaamo mo kundi ginagamitan mo ng binding artifact para kontrolin ito. Wala kang ibang dala kundi mga item. Halos lahat ng sinabi niya ay hindi naintindihan ni Jinsung, tulala lang siya. Bending technique. Anong artifact? Anong sinasabi mo? Napanganga sina Hen at Lucia sa itaas ng malaman ang nangyari. Diyos ko! Kung totoo yan, malaking bagay to, di ba? Totoo, masyado siyang malakas para sa isang level 50 summoner. Kung totoong may summoning artifact, napakadali lang manalo sa rookie league na ito. Nagtataka ako kung labag ba yun sa batas. Mukhang ang mayayaman ay lalong yumayaman at ang mahihirap ay lalong humihirap sa larong ito. Hindi matanggap ni Jinsung na ganoon kalaki ang hindi pagkakaunawaan sa kanya. Totoo ba yan? Seryoso siyang iniisip na summoning artifact yun? Umaasa ako sa mga item. Naiinis na ako. At naniniwala ang mga tangang iyon sa sinabi niya. Nagbibiruan ba tayo?
Walang pakialam si Milon kahit alam na niya ang totoo, siya lang ang nagpapatunay. Hindi na kailangang magsalita pa. Tara na. Wala akong pakialam sa lobo, uunahin kitang patayin. Magsisimula na ang laban sa loob ng 5 segundo. Galit na galit si Jinsung sa kanya. Tanga! Pupuksain kita sa loob ng 30 segundo. Sumugod siya ng buong sigasig para manalo ng mabilis. Hindi inaasahan ni Milon na mahuhulaan niya kung anong skill ang gagamitin niya, kaya ginamit niya ang homing arrow. Mataas na antas na skill yun. Nagtataka ako kung paano niya nahanap ang skill para matutunan ito. Dati rin akong archer-type player, bakit hindi ko alam to? Kahit tamaan ako, hindi naman masyadong malaki ang pinsala. Lahat ng kilos sa laban ay nasa prediksyon na ni Milon, ngunit kahit paano, hindi niya kayang talunin si Jinsung. Ang homing arrow skill ay tinamaan ng Pukpuji Summon Beast ni Summoner Ian. Hindi makapaniwala si Milon sa nakikita. Anong skill iyon na kayang tumalo sa isang tama lang? Iyon ang bulletproof vest, at iyon din ang dahilan kung bakit kaya kong tumanggap ng ilang tama. Habang nawawala siya sa pag-iingat, humanap si Jinsung ng paraan para makalapit hanggat maaari. Matagal ko nang hinihintay to. Isang hampas lang kaya na niyang tapusin ang laban. Mananalo si Ian. Ang sarap sa pakiramdam kung patuloy akong lalaban sa mga taong tulad nito. Pagdating sa semifinals, pumasok ulit siya sa pribadong silid para maghanda ng stratehiya. Jitsen, masyadong madali ang laban hanggang ngayon, pero siguro magiging hamon sa akin ang semifinals. Ang kalaban sa harap niya ay isang bata, at isa rin itong Dark Wizard. Kahit bata pa, sinabi ni Jinsung sa sarili na hindi dapat maliitin ang kalaban. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ian. Magkaroon tayo ng magandang laban. Hindi inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon ng bata. Hindi ito sumagot kundi naisip lang, sa wakas, nakaharap din ako ng isang may kakayahan. Hindi magiging madali ang labang ito, pero maraming malulungkot kung matatalo sa round na ito ang pinakadakilang wizard sa kontinente. Masamang summoner ng kadiliman, hanggang dito na lang ang swerte mo, at matatalo ka sa akin. Maghanda ka na. Nang makita ang ekspresyon nito at ang paraan ng pakikipag-usap sa sarili, natakot si Jinsung. Ano ba to? Mayabang ba ang batang to? Para siyang delusional, dark wizard siya. Anong karapatan niyang akusahan akong dark summoner? At saka, pinakadakilang wizard sa kontinente. Nakakatawa. Pagkatapos magyabang, saka lang ito nagsalita para magpakilala. Ang pangalan ko ay Ganhuni, mas mabuting itatak mo iyan sa isip mo, kahit hindi sulit sabihin sa isang malapit ng mamatay. Napahawak si Jinsung sa ulo, ano ba to, hindi ba't umaarte lang ang batang to? At magsisimula na ang laban sa loob ng 5 segundo. Sa mga sandaling iyon, bumulong si Huni, gumising ka mula sa selyadong kailaliman. Mga alagad ko, bigyan niyo ako ng isang matagumpay na panalo. Nang makita ni Jinsung ang mga kalansay na sinummo ng wizard na iyon, naramdaman niyang hindi maganda ang mangyayari. Ang unang dapat mapansin ay kulay itim sila, isang hidden class. May hidden class ang batang iyan, kaya pala kaya niyang magsumon ng mga kalansay na hindi ko pa nakikita dati. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mga skill ang gagamitin niya. Dapat nanood muna ako ng ilang laban na may Dark Wizard. Bakit wala akong napanood ni isa? Sinisi niya ang sarili, napakalaking pagkukulang nito para sa semifinals na ito. Kakasimula pa lang ng laban, natamaan na agad si Jinsung ng Dark E-base skill ni Huni. Kapag naapektuhan ng skill, babagal siya ng 20%. Ibig sabihin, hindi niya matatapos agad ang labang ito, tulad ng mga nauna, kaya nagpa siya siyang lumaban ng normal. Ege, salakayin mo siya mula sa gilid. Slap, gamitin mo ang ice wave. Sabay silang umatake. Sa harap, isang magulong grupo ng mga summoned beast ni Huni. Ang Dark Warrior ay naparalisa, babagal sila ng 30%. Pansamantalang may kaunting pag-asa si Jinsung na manalo. Si Huni naman ay tuwang-tuwa, hindi nga madali. Gayunpaman, hanggang dito na lang ang swerte mo. Ang sumunod na skill na tinawag na Dark Judgment ay ang pangunahing attack skill ng Dark Wizard. Mabilis ang skill na ito, ngunit mahulaan ang direksyon nito sa pamamagitan ng kamay ng nagkakast. Tuwang-tuwang pinuri siya ni Huni, magaling ka, pero sayang dahil ako ang kalaban mo. Muahaha!
Hanggang sa puntong ito, ganyan pa rin kakakaiba ang ekspresyon ng batang iyan, siguro wala nang lunas ang sakit niyang delusyonal. Ngayon na ang pagkakataon ko. Slap, gamitin mo ang electric punch. Pagkatapos gamitin ang skill na ito, lalo pa siyang nahiya. Nagtaka si Huni, wala naman siyang sinuntok. Ngunit lahat ay plano, akala mo lang yan, ito ang totoong atake. Sugod, Lifei. Ang mga itim na kalansay ay nadurog, kasama ang tingin ng panghihinayang ng bata. Muli itong sumigaw, lahat ng ito ay nasa prediksyon ko na, mamatay ka na para sa paghihiganti. Gayunpaman, kahit sinubukan niya, mukhang malinaw na kung sino ang mananalo. Summoned Beast Defy has dealt critical damage to Huni. He officially lost 2,272 D. Nagmamadali siyang natuwa ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Na-activate ang A Dead Man's Revenge, skill ng bata, at nag-reflect ng 276% damage. Summoned Beast Div received 62,270 damage. Umabot sa ganito kalaking numero ang pinsala, pati si Jinsung ay nagulat. Nagbibiro ka ba? Ganoon kalaking pinsala? Impossible. Wala pang 8,000 ang gihi ni Evie. Kung ganito, si Evie IT. At muling nakatanggap ng 750 damage. Nang makitang imposible na ang sitwasyon, dali-daling ni-recall ni Jinsung si Evie. Kung hindi, mamamatay siya. Umiti si Huni, hehe, gaya ng inaasahan ko, mataas ang atake ng kaawa-awang lobong iyan pero mahina ang resistensya. Walang makakatago sa matang nakakakita ng kasalanan. Ito ang unang beses na naramdaman ni Jinsung ang ganitong pakiramdam. Hindi ko inaasahan na lalaban ako nang wala si Evie. Dapat gumamit ako ng ligtas na taktika at inuna ang mga kalansay. Pero siguradong nakatanggap na rin siya ng malaking pinsala, at ang Dead Man's Revenge skill na iyon ay siguradong hindi magtatagal kaya may pagkakataon pa ako. Isang mapanlin lang ng ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Huni, dapat ko bang hulaan kung ano ang iniisip mo ngayon? Gamit ang aking napakatalinong isip, siguradong iniisip mo na nawalan na ako ng maraming di ba? Siguradong ganoon. Hindi mo maitatanggi. Ang sumunod na skill na pinakawalan ay tinawag na Tiso Drain. Gamit ito, bumalik na ang ihi ko. Ngayon, paano mo ako matatalo kung wala na ang lobo mo? Nagsimula nang mag-alala si Jinsung, pinagpapawisan. Kung hindi ako mag-iingat, baka matalo ako sa labang ito. Ano ang dapat kong gawin? Ibang-iba ang labang ito sa mga nauna, napakahirap. Isang kapanapanabik na laban talaga, sobrang exciting. Tinanong ni Hen si Lucia kung sino sa tingin niya ang mananalo. Hindi pa ako sigurado, masyado pang maaga para malaman kung sino ang mananalo. Iyon din ang nagpapagawang kapanapanabik sa labang ito. Habang matindi ang labanan, biglang ni-recall ni Jinsung ang kanyang summoned beast. Nagtaka ang lahat, hindi maintindihan kung ano ang ginagawa niya. Hindi ba't iyon lang ang summoned beast niya? Pero mukhang iyon ang pinakamagaling umatake. Nag-isip si Jinsung, ano kaya ang binabalak niya? Ito ang tanong na nasa isip ng marami. Ang paraan ng pag-iisip ni Jinsung ay talagang nakakalito sa kalaban. Tinawag niya pabalik ang summoned beast niya sa halip na mag-summon pa. Natanto mo na ba ang lakas ko at sumusuko ka na? Sige, pagbibigyan ko ang pagsuko mo. Talagang mabait ako. Kalmado pa ring pinagmamasdan ni Ian ang bawat kilos ng bata. Ano kaya ang binabalak niya? Lumapit siya, itinuro ang mukha ni Huni. Hoy bata, kung patuloy kang magsasalita ng bastos, tuturuan kita ng leksyon. Bata. Tinawag akong bata. Aksidenteng nagpagalit ito sa kanya. Walang hiyang to. Akala ko papayagan na kitang sumuko, pero hindi ko mapapalampas ang pagtawag mo sa akin ng bata. Ito pala ang plano ni Jinsung, sinadyang galitin si Huni. Ngayon, lihim niyang tinawag si Pukpuji para lumaban. Sa harap nito ay ang pagong na si Pukpuji na mukhang galit. Hindi niya inaasahan na may iba pa siyang summoned beast. Sa mahalagang sandaling ito, naantig si Jinsung sa ginawa ng malaking ulong pagong. Dahil mula pa sa simula, akala ko sumusunod lang ito sa akin dahil sa mga meatball, pero matapang itong tumayo para protektahan ako. Itinutok ni Huni ang staff sa harap ng alaga, aasikasuhin ko ang malaking ulong pagong na to. Dark Judgment. Direktang tinamaan si Pukpuji.
Ang Dark Judgment skill ay nakast sa Summon Beast ng player na si Ian. Nang makatanggap ng pinsala, agad na gumawa si Pukpuji ng isang kalasag na sumalo sa buong lakas ng atake. Lalo pang nainis si Huni. Matapang na pagong. Aasikasuhin kita mamaya. Unahin ko munang parusahan ang walang hiyang to. Hulihin siya, huwag siyang patakasin. Masaya si Jinsung sa loob-loob, ngunit hindi niya ipinahalata para hindi mahulaan ng kalaban. Gaya ng inaasahan ko, nakuha ko na ang kiliti niya, ngayon na ang pagkakataon ko. Space swap. Habang abala sa pag-atake si Huni, biglang lumipat si Jinsung sa likuran nito, mabilis na pinatumba ito. Sinubukan nitong bumangon, matapang na sinabing, malakas pa ako. Bahagyang yumuko si Jinsung at umupo sa tabi nito, nakangiti. Itinaas niya ang kamay at pinitik ito ng malakas sa noo, na nagpaiyak dito ng malakas at tumilapon sa entablado. Ang player na si Huni ay umalis na sa arena. Ayon sa mga patakaran ng arena, disqualified siya dahil sa paglabag sa boundary. Nanalo ang player na si Ian. Sa kasalukuyan, kahit medyo mahirap ang labang ito na ang pangatlong panalo niya. Nagulat si Hen at Lucia na pabuntong hininga. Isang hindi inaasahang comeback. Nakita mo ba iyon? Sobrang baliw. Paano niya nagamit ang kanyang mga skill ng ganoon kahusay? Nanalo siya nang hindi na kailangan ang lobo na sinusumon niya gamit ang artifact. Talagang sanay na. Kahit nanalo, nakakabit pa rin sa kanya ang etiketa dahil sa mga walang kwentang sinabi ni Milon. Hindi artifact, yung walang kwentang artifact na iyon. Totoo ba? Sa ibaba, hindi matanggap ni Huni, bumubulong. Dapat ako ang nanalo. Malapit na akong manalo. Lumapit si Jinsung para aliwin ito. Huwag kang umiyak, bata. Ganyan ka matututo. Sa susunod na gusto mong subukan ulit, lalabanan kita. Gustong makipaglaban ulit ni Huni agad-agad. Gabi na. Ito ang support center ng Aikidis. Ang mga babaeng empleyado dito ay abalang-abala sa pagsagot sa mga tawag. Opo, hello. Ano po? Rookie tournament? Gusto niyo pong manood ng live ngayon? Hindi ko na alam kung pang ilang beses na to, bakit sila sabik na sabik manood ng isang tournament na hindi pa tapos. Ang mga forum ay napakaingay din anong nangyayari sa rookie tournament. Hindi lubusang naiintindihan ng mga babaeng ito ang sitwasyon sa labas ng arena. Pagdating sa finals, muling nakaharap ni Jinsung si Limlong. Gaya ng inaasahan ko mula sa simula, hindi ko inaasahan na gagamit lang siya ng mga basic assassin skills para makarating sa round na ito, habang ako naman nailabas ko na lahat ng alas ko. Hindi talaga magiging madali ang labang ito. Unang nagsalita si Limlong. Hello Yan, gustong-gusto kong panoorin ang mga laban mo. Mukhang magkasundo ang dalawa, hindi tulad ng mga nauna na halatang nagpapagalingan. Masaya akong makilala ka, magkaroon tayo ng magandang laban. Malapit nang magsimula ang final match ng rookie tournament sa pagitan ni na player Limlong at player Ian. Ang mga manonood sa ibaba ay nagsisigawan, hindi na mahalaga kung sino ang mananalo. Ipakita mo sa amin kung anong meron ka, summoner. Lahat ay mausisa sa tunay na kakayahan niya. Magsisimula na ang laban sa loob ng 5 segundo. Nag-unat si Jinsung para makuha ang pinakamagandang resulta. Kahit anong isipin ko, hindi ito kalaban na pabor sa summoner. Kung hindi ko mahahanap ang paraan para harapin ang invisibility skill na iyon, wala akong tsansang manalo. Kailangan kong i-maximize ang aking mga pandama at iwasan ang unang tama gamit ang aking mga reflexes. Pagkatapos, kailangan kong manalo bago maubos ang cooldown ng invisibility skill niya. Kakasimula pa lang ng laban, wala pang ilang segundo, ginamit na agad ni Limlong ang invisibility skill. Isang kalaban talagang dapat katakutan. Gayunpaman, medyo kakaiba nang makita niyang hindi ginagamit ni Limlong ang invisibility skill. Akala ko gagamitin niya ang invisibility skill at atake agad. Ang matagal na cooldown ng invisibility skill ay isang disadvantage. Siguro gagamitin niya ito mamaya. Kung ako siya, gagamitin ko ang invisibility skill sa mga mapanganib na sandali. Kung mabibigo ako, masyadong malaki ang panganib. Tingnan mo kung gaano siya ka-eksakto umasinta. Alam niyang magkapantay ang kakayahan namin. Nakatutok si Ian, nararamdaman ang bawat segundo ng paglapit ng kalaban, agad niyang sinabihan ang lahat ng kanyang alaga na maghiwa-hiwalay.
Agad na sinabihan ni Ian si Slap na gamitin ang Ice Wave. Hindi inaasahan, tinamaan nga si Limlong. Nagmamadali siyang gumamit ng Night Leap para gumanti, sa isang iglap ay nawala na siya. Nagtago siya sa dilim. Kailangang manatiling kalmado si Ian para manalo. Tama, ang hidden class niya ay siguradong may kinalaman sa anino. Kaya niya ginamit ang skill na iyon, pero hindi ibig sabihin na susuko na ako. Lalong naging matindi ang laban, ginamit ni Effie ang burst skill agad-agad. Iyon na namang skill na iyon? Bakit ba palagi akong iniinis ng isang to? Pero hindi siya makakaiwas kapag nasa ere siya at kailangan pang mag-cooldown. Gayunpaman, lahat ng iyon ay maling prediksyon. Nagawang umiwas ni Limlong sa tama na iyon. May hawak siyang maliit na kutsilyo na sumira sa pinaghirapang skill ni Ian. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Imposibleng makaiwas siya kung ganoon ang pagkahulog. Dalawang matalim na tingin na parang kutsilyo ang nagtagpo, nakakatakot tingnan. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Limlong ang shadow combo na hindi nakayanan ni Ian. Dealt critical damage to the target. Nakatanggap si Ian ng 4,560 damage sa isang tama lang. Hindi nagtagal, nakatanggap ulit siya ng 1,075 damage. Kung anino lang, paano ito nakagawa ng ganoon kalaking pinsala? Patuloy na bumababa ang pinsala. Habang si Ian ay patuloy na nagtataka, lalo pang nagalit si Effie, itinulak niya ito gamit ang electric orb. Ang walang tigil na pagsisikap ni Effie ay nagbunga na. Summon Beast this eye has dealt damage to Limlong. Players A reduced health ay 1,775, electric orb skill has hit the target. Players A reduced health another 1,085. Player Limlong is paralyzed, speed reduced health 30%. Sa sandaling ito, medyo mas ligtas na si Ian. Hindi angkop sa estilo ko ang matamaan. Buti na lang gumana ang paralysis, kahit hindi ko kayang tanggapin ang nakamamatay na tama. Mabuti, bumalik na sa ayos ang arena. Nag-aalala si Limlong ngunit napanatili pa rin ang pinakakalmadong estado. Naisip ni Ian, kailangan ko lang gamitin ang sarili ko bilang pain at hayaang magtagumpay si Effie sa pag-atake, baliin ang ilang buto ng isang to, dahil ang gihi ng assassin ay bumaba na katumbas ng sa isang dark wizard. Balak ulit gamitin ni Limlong ang skill na iyon, pero sa pagkakataong ito, huwag kang umasa. Akala mo ba madaling mahuli ang anino? Hindi ganoon kadali. Wala namang anino, invisibility skill ba iyon? Nasaan na siya? Nahulaan niya kung nasaan ang kalaban, hindi niya inaasahan na matatamaan niya ang target. Player Limlong has suffered paralysis. Napangiwi siya sa sakit, natamaan ako. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang ilabas ang buong lakas niya. Lumitaw ang summoned beast na si Pukpuji para protektahan si Ian kaya ito ang tumanggap ng critical damage. Pukpuji's reduced heals 27. Kasabay nito, nisummon ni Ian si Pukpuji para gawing kalasag. Kaya natamaan ito at nawala ng 27 di. Pagkatapos, itinago niya si Pukpuji sa likod ng kanyang damit at nagpatuloy sa pag-atake. Gayunpaman, hindi niya namalayang natamaan na pala siya at nawalan ng maraming di. You have been poisoned, so you will lose 315 di per second. Dahan-dahang hinawakan ni Ian ang sugat para gamutin ang sarili at nadagdagan ng 843. Interesado si Limlong sa kakayahan ni Ian. Hindi siya masama, di ba? Perpekto ang paggamit niya sa mga skill na meron siya. Habang naglalaban, nahulog ang maskara ni Limlong na nagbunyag ng isang napakagwapong mukha. Ngunit kahit paano, pansamantala lang ang paggagamot sa sugat, hindi pwedeng abusuhin. Masyado nang mababa ang gihi ni Ian ngayon, pero hinding-hindi ako susuko. Ibubuhos ko lahat ng lakas ko sa desididong ataking ito. Sumigaw siya, malakas na sinabi ang 3 salita. Sumuko ka na. Ang bilis ng atake ay talagang nakakahilo. Wala pang ano-ano, nagpalit na sila ng posisyon, hindi nakahanda si Limlong, nanlaki ang mga mata sa gulat. Ang matalim na tingin at ang nakangangang bibig na may matatalas na ngipin ni Effie ay sapat na para matakot ang kalaban. Kinagat nito ng diretso ang braso niya, dumugo ng husto. Player Limlong lost 3,150 di, suffered severe damage, and will lose 630 di per second. Lihim na natuwa si Ian dahil natupad ang kanyang nais.
Kung ipagpapatuloy ko ang pagpapahaba ng oras at hahayaan si E na umatake ng walang tigil, siguradong maubusan siya ng E dahil sa tama ni E. Kumpiyansa akong mapipigilan ko ang mga naunang dark attacks niya. Kaya sa ngayon, mas mabuting dumistansya muna ako sa kanya. Sa bawat tama, naiinis si Ian sa kakayahan ni Limlong. Kailangan kong patagalin ang oras. Kung mapapanatili ko ang kasalukuyang sitwasyon, unti-unti siyang maubusan ng E hanggang sa bumaba sa 5% at matatapos na ang labang ito. Nag-clone si Limlong at naging maraming Dark Blades, sabay-sabay na inatake si Ian. Nagmamadali niyang tinawag sina Dicky at Slap. Ito na ang desididong tama. Ang dalawang alaga niya ay walang tigil na hinabol si Limlong. Napilitan siyang huminto para lumaban. Dark Blade skill. Parang may mali dito. Hindi inaasahan na gantihan si Ian. You have been attacked. Give player Limlong's Dark Blade. Player Ian lost 1,375D. Tapos na ang laban, natalo si player Ian dahil mas mababa sa 5% ang kanyang E. Matagal na naglaban ang dalawa, sa wakas ay nagkaroon na ng tiyak na resulta. Masakit na nagtanong si Ian sa sarili, nabigo ba ako? Si player Limlong ang nanalo. Nang araw na iyon, sunod-sunod ang putok ng mga paputok, maingay dahil sa maningning na tagumpay na ito. Sige na, ayos na iyan. Ngayon, tingnan natin kung anong reward ang nakuha ko. Nakakakaba talaga. Nag-aalangan siya kung aling kahon ang unang bubuksan. Sige na, ito na lang. Pagbukas, isang singsing na may attack power na 205 hanggang 235, magagamit ng 255 beses, heroic rank. Nangangailangan ng 100 mana bawat gamit, kailangang level 50 pataas para magamit. Spirit mana 30, Charisma 50, Leadership quality 15%. Passive effect. Kapag suot, magre-recover ng isang spirit mana bawat segundo, maximum increase of 5% sa charisma at loyalty ng summoned beast. Ang item ng player na si Ian ay hindi pwedeng ipagamit o ibenta sa iba, at kapag namatay, mawawala rin ang item. Isang espesyal na singsing para sa summoner. Ang gamit at passive effect ng singsing na ito ay talagang angkop sa akin. Kahit medyo nadismaya dahil hindi pwedeng ibenta o ipahiram sa iba. Maingat niyang isinuot ito sa kanyang daliri. Medyo nalungkot lang ako na hindi mabibenta ang item na ito. Hindi sapat ang soul energy ko para sa electric oscillation skill. Kaya ang pagkakaroon nito ay napakaganda na, parang saranggola na tinatangay ng hangin. Ngayon naman sa weapon chest, sa loob ay isang pana na nagniningning. Ito ang blending bow of the summoner, attack 205 tandang bawas 235. Durability 600, paghahati 6,000, option, agility panandang pandagdag 6, summoning energy positibo 30. Critical hit chance positibo 5%, critical hit damage positibo 70%. Ito ay isang longbow, heroic rank, requirement level 50 panandang pandagdag, attack 200 tandang bawas 375. All stats of summoned unit, agility and attack, increase EOS 20% and 30% respectively. If it deals a critical hit to an opponent, recovers 3 spirit energy and leaves a blending mark on the enemy. The mark lasts for 5 seconds. Attacking a marked target will reduce all skill cooldowns used 5 seconds. Item belongs to player Ian, cannot be lent or traded, and will not drop upon player's death. Isang marangal na pana ang ibinigay sa summoner dahil sa kanyang mahusay na laban sa arena. Napahawak si Ian sa baba, pinagmamasdan. Mas maganda pa ang nakuha kong item kaysa inaasahan ko. Pero medyo malaki to, Kung papalitan ko ang armas ko, hindi ko magagamit ang link skill, mawawala ang critical hit rate increase ng summoned beast ko at ang buff ng leadership skill ng aking kamao. Pero ang pag-recover ng spirit energy at ang slow skill ay medyo kaakit-akit din. Nagtaka siya kung ano ang dapat niyang gawin. Gagamitin ko ang pana pero itatago ko ang kamao hanggang sa makahanap ako ng armas na may link skill. Ngayon, kung mangangaso ako, mababawasan ng husto ang cooldown ng training ability ko dahil binabawasan nito ang cooldown ng hanggang 5 segundo. Nabanggit ko na rin lang, tingnan ko nga ang kakayahan ni Ellie.
Ang training skill ay tumaas hanggang intermediate level 8 at ang ability ni Evie ay lampas sa 50, napakaganda. Ngayon, kung magkakaroon pa ako ng isang bagong summoned beast, kaya ko na siyang alagaan ng maayos. Hindi ko magagamit ang link skill kapag nagpalit ako ng armas. Kapag nakahuli ako ng isang special o hero rank summoned beast at na-evolve ko ito, magiging sobrang astig. Habang abala sa pagkalkula para sa bagong item, bigla niyang naalala na may nakalimutan siya, ngunit hindi niya matandaan kung ano. Yung pustahan pala na aabot ako sa level 73 bago matapos ang bakasyon. May 1 buwan at 0 araw pa bago magsimula ang semestre, at ang unang linggo ay add-drop period kaya siguro hindi kasama. Ang unang klase ni Professor Lee Jin-gok ay sa Huwebes, kaya sa kabuuan may 50 araw pa siyan. Sa pag-iisip pa lang nito, ramdam na niya ang pressure. Nanginginig ang kamay, sunod-sunod ang tulo ng pawis. Sumasakit ang ulo niya, sinasabunutan ang sarili. Lagot na. At nagpatuloy si Ian at ang kanyang mga alaga sa pangangaso. Sa kasalukuyan, umabot na siya sa level 62 sa loob lang ng isang linggo. Hindi masama, pero kailangan kong bilisan pa. Nagunat siya at bumuntong hininga, kailan kaya ako aabot sa level 73? Pagkatapos, sinuri niya ang system para makita kung paano tumaas ang epekto. At least, ang skill sa isang partikular na system ay dapat nasa level 60 para mas mabilis ang pangangaso. Potential Burst, Direct Skill Type, Level 1, Effectiveness 5%, Cooldown 20 minutes, Duration 1 minute 20 seconds. Requirement, can only be used on summoned beasts. Increases the combat skills of summoned beasts by exploding their potential. All combat stats of the designated summoned beast will increase by 100% of its potential. Skill level and effectiveness will increase duration. Gamit ang potential burst skill na ito, doble ang combat ability ng summoned beast. Maganda to. Ngayon, si Pukpuji ay level 61 na, si Ififi ay 63, at si Slap ay umabot na sa 64. Nakatayo si Ian sa mataas na lugar, pinagmamasdan ang paligid. Medyo madali na ang lugar na ito ngayon, siguro dapat humanap na ako ng iba. Ang hunting ground ay dapat mapanganib at maraming pasikot-sikot, di ba? Saan kaya ako dapat pumunta? Dapat ba akong pumunta sa False Mountains? Kailangan ko pang gawin ang Barrank Og request. Tama. Ang mga makakapasa sa pagsusulit ay makakatanggap ng reward, kasama ang isang misyon na hindi nila matatanggihan. Kahit paano, kung dadalhin ko ang Spirit Stone na ito sa Space Mage, makakahanap sila ng paraan para buhayin ang Battle Dragon. At tanggapin mo ito ang reward ni Ian. Tuwang-tuwa siya. Pupunta ako sa Space Magic Tower kapag umabot na ako sa level 70. At umalis na ang kanyang grupo papunta sa nakatakdang lugar. Sa mga sandaling ito, lumabas si Ian sa laro para kumain ng tanghalian. Ngunit naubusan na pala ng cereal. Sige, magpapadeliver na lang ako ng pagkain, hindi naman ako makakalabas ngayon. Tingnan natin kung may impormasyon tungkol sa mga bagong halimaw sa paligid ng False Mountains. 2 bagay ang ginagawa niya, tinitingnan ang impormasyon habang tumatawag para mag-order ng pagkain. Ang bagong halimaw ay ang Lava Witch, natagpuan sa Lasing Plateaus Underground Dark Dungeon. Level 73 tandang bawas 75 ito, mga 12,000, attack at defense mga 200, hindi pa alam ang skills. Intelligence mga 1,000 tandang bawas 1,100, energy hindi pa alam. Ang Lava Witch ay isang rare rank elemental. Sa Fire Zone, patuloy na nagdudulot ng hit damage sa malawak na lugar, mga 3.2 kilometro, tiyak na magdudulot ng paso. Inaasahang makakatanggap ng mataas na pinsala kapag naipon ang epekto. Nang makita ang itsura nito, nagustuhan at naging interesado si Ian. Ang natural na kakayahan nito ay D-attack, maraming stats ang hindi pa alam. So, ito ang Fire Zone skill, malaki ang pinsala nito, kahit malawak ang apektadong lugar. Sige, huhulihin ko ang isang to, Lava Witch, akin ka na. Bigla siyang napaisip, pero rare rank ba to? Marami na akong na-evolve na common rank units, kaya gusto kong manghuli ng rare rank at i-evolve ito. Pero ang problema ay oras. Kung gusto kong manghuli ng rare rank na pwedeng mag-evolve, gaano katagal kaya yun? Siguradong matagal.
Nako, ang hirap magdesisyon. Pero kung mahuhuli ko ito, doble ang bilis ng pagpapalevel ko. Tumayo siya at isinara ang computer. Sige, sapat na ang impormasyon, kakain muna ako tapos magkoconnect ulit. Maya-maya, nakarating na si Ian sa Fofi Mountains. Matagal na akong hindi nakapunta rito. Marami akong nakuha sa lugar na ito bago ako tuluyang nag-restart. Ang lungga ng mga bandido sa Fofi Mountains ay siguro nasa paligid lang dito. Ang average level nila ay mga 68 hanggang 72, kaya hindi masamang hunting ground ito. Sa unahan, isang bangin na walang katapusan. Mas malawak ang bangin kaysa natatandaan ko, pero siguro gagana pa rin ang plano ko. Sa mga sandaling ito, nisomo ni Ian si Slap. Slap, dalhin mo ang mga batong iyon dito. Nag-aalala akong hindi sila kayang i-teleport dahil masyadong malalaki. Pero mukhang nagawa na natin. Pwede ka bang magtago doon, Slap? Nakikita mo ba ang mga bantay doon? Dahan-dahang lumapit sa kanila, huwag kang pahuhuli, tapos hintayin mo ang senyas ko. Nagsimula silang gawin ang plano. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang gumamit ng pana. Hawak na niya ang pana at palaso, at bumaba sa lupa ng pinakamagaan hanggat maaari kasama si E. Pagkatapos, mabilis na ikinabit ang E-boost sa pana dahil pana ang gamit niya. Ang galing, may paralysis effect din ito. Sakto nang papakawalan na niya ang pana, saka lang siya napansin ng mga bantay. Kailangan ko silang matalo agad nang hindi sila nakakaganti. Ang paralysis ay dagdag lang, ang unang palaso ay direktang tumama sa mukha ng isa, na napasigaw ng malakas. Ang bandido ng bundok ay naparalisa, babaga ng 30%, positibo 50% damage from electric type attacks, boost cooldown reduced. You have hit with boost, dealing 1,479 damage to the mountain outlaw. Boost deals an additional 527 damage. Kasabay nito, inutusan ni Ian si Essay na kagatin ang isa pa. Kailangan nilang maghiwalay para matalo silang lahat ng sabay-sabay. Kakapatay pa lang ng dalawa, may nakakita sa itaas at sumigaw, may kalaban. Lahat magtipon sa gate. Habang tumatawag, kinakalembang niya ang kampana para lahat ay mapansin ang sinasabi niya. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, itinuro ni Ian ang daan kay Davy. Lahat ay bahagi ng matagal ko ng plano. Kumagat na sila sa pain, ang galing. Galit na binuksan nila ang gate ng kuta at lumabas. Tumatakbo ang lintik na iyon. Patayin siya. Sa mga sandaling ito, naglalaro pa si Ian ng pusa't daga sa kanila, pinapaikot-ikot na parang tanga. Tingnan natin kung mahahabol niyo ako. Walang tigil naman sila sa pagsigaw, huminto ka dyan. Patayin siya. Parusahan siya. Tumakbo sila ng medyo malayo, siguro lumabas na silang lahat. Sige, lahat ay naaayon sa plano, oras na para bumalik sa simula. Algay. Tungkol naman sa kanila, kung makakarating sila sa destinasyon, si Slap na ang bahala, magaling din siyang magtago. Kakaiba rin ang kilos ni Napukpuji at Chippy, gusto niyo rin bang gumawa ng astig na bagay? Sige na, pero sa susunod na lang, palaging may ibang pagkakataon. Huwag na kayong magreklamo, sumakay na kayo sa likod ko. Habang nakikipag-usap sa kanyang mga alaga, bigla silang lumitaw sa harap niya, malakas na nagtanong. Sino ang nangahas na hamunin kami? Mga bandido ng Fofi Mountains ba? Nang makita sila ni Ian, lihim siyang napangiti, gusto ba niyang magmukhang astig? Sa huli, halimaw lang din naman sila. Slap, talon. Isang dambuhalang paa ang malapit ng bumagsak para durugin sila. Sa puntong ito, wala nang takas. Summon Beast Slap has dealt 2,340 damage to them. Nahuli na sila, kaya kailangang gamitin ang utak. Gayunpaman, nawalan din si Slap ng 2,872 dahil sa pagtalon mula sa mataas. Kahit natalo na niya sila, si Slap ay labis ding napinsala. Sayang ang ambush. Sige na, ngayon gagamitin ko ang Ice Wave para patuloy silang atakihin. Wala silang magawa kundi magtakbuhan. Ang kalbong pinuno ay nakatayo lang at galit na galit. Lintik! Anong ginagawa nyo? Patayin nyo muna ang matabang golem na iyan, bilis. Ngunit si Slap ay nakatutok lang sa pinuno, kaya tumakbo ng husto ang kalbong pinuno.
Kasabay nito, ginamit ni Effie ang berserk para harangan ang daan nito. Tumingin sa harap, tumingin sa likod, puro panganib. Walang tigil sa pagsigaw ng tulong ang isang iyon sa kanyang mga walang kwentang tauhan. At nagdulot ng critical damage si Effie sa kanya. Ang bandido ng Fossey Mountains ay nawala ng 5,475 makakatanggap ng 1,075 damage bawat segundo dahil sa bleed status sa loob ng 1-0 segundo. Sa wakas, namatay ito dahil sa sobrang pagdurugo. Mataas din ang experience points. Grabe! Kahit ang bleed damage ay umaabot ng libo-libo. Lahat sila ay namatay sa loob ng 4 hanggang 5 oras pagkatapos makagat ni A. Magaling, napakagaling! Ngayon lang napansin ni Ian ang maningning na marka na naiwan sa bandido ng Fossey Mountains. Lahat ng cooldown ay mababawasan ng 5 segundo. Tuwang-tuwa si Ian. Ang pagbawas ng 5 segundo sa cooldown ay napakaganda. Sige, magpakasaya tayo. Naalala ko lang, bakit ang kaunti ng mga bandido dito? Sigurado akong mas marami sila dati. Dapat ko ba silang habulin? Ang kalbong pinuno ay nagmamadaling tumatakas nang biglang may humarang sa kanya. Sumigaw siya at sinabihang umalis ito sa daan, ngunit ang isa naman ay itinaas ang palakol at sumigaw pabalik. Akala mo ba kung sino kang kausap, ha? Ang isang iyon pala ang pinuno. Sa isang iglap, kinitil na nito ang buhay ng kalbong iyon. Natakot si Ian nang makita ang Key Outlaw Mountain Witch at ngayon ay level 70 na. Kaya pala masyadong madali ang lahat, pero hindi ko kailangang tumakas. Ang mga Outlaw Mountain Witches, ang isa ay level 73, ang isa ay mas mataas, level 75, lahat sila ay nasa level 70 pataas. Nakikipaglaban si Ian sa mga ganitong nakakatakot na kalaban. Sinabihan ng lalaking may balbas ang kanyang mga tauhan na asikasuhin muna ang malaking kalaban. Lahat sila ay nagtulungan para atakihin si Slap. Ang mga lintik na wizard na iyon ay siguro fire type. Nag-aalalang naisip ni Ian, kailangan ko na bang umatras? Hindi na kaya ni Slap. Ano pa bang meron para iyakan? Kung mamamatay si Slap dito, lalaban ako nang wala siya sa loob ng 1 linggo. Dapat ko ba siyang i-recall bago siya mamatay? Ang hirap magdesisyon. Ang ace ni Slap ngayon ay 79.7%. Ito na ang pagkakataon ko, kaya ko siyang palevlin. Elgi, gamitin mo ang berserk, puntiryahin mo iyong pinapana ko. Slap, umatras ka pa ng kaunti. Sumunod silang lahat sa utos ni Ian. Sa mga sandaling ito, ginamit na ng mga wizard ang high-level fire skill. Kung matatamaan si Slap niyan bago mag-level up, hindi siya mabubuhay. Egg, patayin mo muna iyon. Hindi na aabot. Summon Beast Slap has taken damage from the lava witch's fireball barrage. Will lose 745 D per second. Galit na umatake si Effie ng buong bagsik. You have defeated Lava Witch and received 307 experience. Summon Beast Slap has reached level 6 na po. Nakahinga na rin ng maluwag si Ian. Magaling! Full he na ulit si Slap, oras na para tapusin silang lahat. Sakto ang tiyempo, lalong lumalakas ang paniniwala sa tagumpay. Gayunpaman, hindi pa nawawala ang liwanag sa katawan ni Slap. Nag-i-evolve ba siya? Isang malakas na liwanag ang sumabog, nagpatilapon sa mga wizard ng napakalayo. Ang Ice Golem Slap ay nag-evolve bilang Abyssal Golem. Tuwang-tuwa si Ian. Abyssal Golem, pamilyar pakinggan. Posible kayang ang mga halimaw sa mga islang may kailaliman ay nagiging abyssal monsters kapag umabot na sila sa special rank. Si Pukpuji rin ay abyssal turtle. Intermediate training effectiveness increased. Successfully evolving a summoned beast has upgraded to advanced training. Advanced training is at level 0, needs 78.7% to reach the next level. Naiyak siya sa tuwa. At na-upgrade pa mula intermediate training hanggang advanced training. Ano ang mabagal sa intermediate training? Talagang rare rank. Muling sumigaw ang lalaking may balbas, ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Atake. Kahit anong sitwasyon, mas masaya si Ian ngayon kaysa mawala ng kontrol sa harap ng mabigat na kalaban. Ano ba naman yan, hindi man lang nila ako pinapatingin sa status window ni Slap. Isang suntok lang ni Slap, kaya na niyang tapusin sila ng mabilis,
Kasabay nito ay gumawa ng isang bolang lupa para ipatalsik sila. Wow, ang galing! Ang astig mo talaga, Slap. Mas maganda pa ang evolution kaysa inaasahan ko. Ito ba ang lakas ng Abyssal Golem? Sige, tapusin na natin to. Sa mga sandaling ito, tanging ang lalaking may balbas na lang ang natitira, kaya takot na takot ito. Itinaas ang palakol, nanginginig na nagtanong, bakit ako na lang ang natitira? Lahat ay naayos na pagod na si Ian, ngunit masaya dahil nag-evolve si Slap. Nag-evolve siya siguro dahil nag-level up, di ba? Ang evolution requirement ba ay level 65? Pero si Dithik naman ay nag-evolve sa level 20. Magkaiba ba sila? Ang natural na kakayahan ay maa-update kapag na-click ang skill. Tungkol naman sa Abyssal Protection Pit, ang sinaunang tagapagtanggol ng kailaliman, nagtataglay ng dambuhalang katawan at mapanirang lakas. Sayang, hindi ka na pwedeng mag-evolve pa. Si Isifi ay pwede pang mag-evolve kahit nag-evolve na siya dati. Kalimutan na, maganda pa rin ang iba. Dumiretso siya sa special rank nang hindi na dumaan sa rare rank, mataas din ang depensa. Kitang-kita sa rank ang malaking pagkakaiba nila ni Evie. Kahit mas mataas pa ang attack at agility ni Evie. Tingnan natin ang natural na kakayahan. Ang Ice Wave ay papalitan ng Abyss Spit, ang skill na ginamit niya kanina. Ang Abyss Spit, kapag itinuro ang kamay sa harap, gagawa ng isang cone-shaped shockwave sa loob ng 20 kilometro. Pagkatapos ng shockwave, isang vortex ang mabubuo sa loob ng 1 segundo. Lahat ng kalaban ay mahihigop sa vortex. Ang mga kalaban na apektado ng vortex ay makakatanggap ng 35% ng attack stat ng Summoned Beast bawat 0.4 segundo, at sasabog ang vortex kapag natapos na ang duration. Gagawing 150% ng defense stat bilang pinsala sa lahat ng kalaban sa loob ng 1-0 ay. Ang cooldown ay 5 minuto, hindi naman masyadong matagal. Siguradong magiging kapakipakinabang. Tungkol naman sa Abyssal Protection, tataas ang depensa depende sa nawalang I. Kapag mas mababa sa 1-0% ang I, isang kalasag na katumbas ng 50% ng maximum D ng Summoned Beast ang mabubuo sa loob ng 1-0 segundo. Maganda rin ang attribute ng skill na ito. Sige, tapos ko nang tingnan ang evolution info ni Slap, at marami pang iba kaya hahanapin ko na ang base ng mga bandido. Tara na, mga alaga. Masiglang tanong niya sa kanyang mga alaga. Nang gabing iyon, si Harin ay nagluluto sa kusina. Tapos na. Mukhang masarap. At bigla niyang naalala na baka ubos na ang mga meatball ni Ian. Sa susunod, dapat gumawa ako ng mga meatball. Ano kaya ang ginagawa ni Ian ngayon? Siguro namimiss na naman niya ito. Nang gabing iyon, sina Ian, Slap at Diffie ay abala pa rin sa pagpuksa sa kanila. Si Slap ay nakatayo sa mataas na lugar, walang tigil na naghahagis ng malalaking bato pababa para durugin sila, tinutulungan si Ian. Sobrang pagod na siya ngayon. Kailangan kong magpahinga at magpagaling. Kahit paano, kailangan ko ring maghanap ng mga gamit. Hawak niya ang meatball sa kanyang kamay, nagpakita ng cute na ekspresyon si Pokpuji, humihingi nito. Kahit anong gawin mong mukha, wala kang makukuha. Alam mong ito na ang huling meatball, di ba? Ang cute talaga. Sa susunod na magkita kami, kailangan kong humingi ng maraming masarap na pagkain kay Harin. Ang pangunahing prioridad ni Ian ngayon ay umabot sa level 70. Kasabay nito, nag-message ang kaibigan niya, tinatanong kung ano ang ginagawa niya. Kahit gaano kapagod, sinasagot pa rin niya ang mga mensahe. Busy ako sa mga natitirang quests, kailangan kong umabot sa level 73 bago magsimula ulit ang klase. Medyo mahirap to, kahit hindi ko kaya, kailangan kong gawin. Ang tanging magagawa ng kaibigan niya ay batiin siya ng good luck. Paano mo gagawin yan? Nasaan ka ngayon? Hindi siya sumagot ng marami, sinabi lang na hayaan na lang, babalik siya kapag tapos na. Sandali lang, sobrang busy ako. Bakit ba palagi siyang nagme-message? Nagrereklamo siya sa sarili, ngunit hindi pa rin binabaliwala ang mensahe ng iba. May sinisenya si Pokpuji kay Ian. Tatanungin mo kung bakit ako busy pero nandito lang ako sa tabi ng itlog. Dahil dito. Bago pa makapagpaliwanag ng maayos, nagpakawala na siya ng isang pana. Hindi inaasahan, tinamaan niya ang isang ibon. Talagang sagana sa item dito. You have successfully captured Lofia.
Lofia, level 72, Yi 15,760, energy up to 7,950, attack 7, defense 275, agility 1,052, intelligence 347. Type, predatory bird, rare rank, nature, timid, cannot evolve. Regarding inherent ability, soaring wind, Lofia possesses the ability to sense wind currents, takes no damage for 5 seconds, increases flight speed gives 70%. Rare bird inhabiting the Fok Mountains, possessing beautiful white plumage. Gaya ng inaasahan ni Ian, dahil masyadong mataas ang agility nito, kailangan kong taasan ang agility ko gamit ang mga skill na meron ako. Gagamitin ko lang ito sa maikling panahon kaya hindi na kailangang pangalanan. Grabe, ang daming leadership skill na kinakain ng batang to, wala na akong espasyo para sa stat na yun. Kailangan kong linisin agad ang lugar na ito at taasan ang leadership stat ko, tapos babalik na ako sa pangangaso. Ang sarap mangaso ngayon, isang napakagandang araw. Sa sentro ng Fosi Mountains, mahigpit na binabantayan ng mga gwardya ang gate, mukhang nakita na nila si Ian. Agad na ginamit ni Slap ang iba'y speed skill at umatake. Lahat sila ay nagsisigawan ng tulong. Nahihigop ako. Naging mas epektibo ang epekto ng kamao nang ma-activate ang iba'y speed, at mas maganda pa, nakakuha si Ian ng 2 electric orbs. Pagkatapos, lumipat siya sa electric oscillation skill para hindi sila makaganti. Gaya ng inaasahan ko, ang pagpatay ng maramihan ang pinakamasarap sa lahat ng uri ng pangangaso. Balik na tayo sa pana, mas maganda ang pag-atake ng paunti-unti kaysa pagpatay ng maramihan. Tinamaan ni Ian ang kalaban. Ang pinuno ng mga bandido sa sentro ng Foss Mountains ay nasa level 80. Nang makita ang numerong ito, natigilan si Ian. Level 80. Nasa level 75 lang ako bago ako tuluyang nag-restart. Hindi pa kasama ang armas niyang naging crossbow. Kaya kong tumakbo dahil tumaas ang agility ko pagkatapos kong makuha si Lofia. Pero ano ang dapat kong gawin? Hindi kaya ko to mag-isa. Ang mga nasa bundok ay kaunti lang ang ihi kaya siguro kaya kong manalo ng mabilis. Ito ang sariling pag-asa ni Ian. Slap, gamitin mo ulit ang Abyss Pit, sabay sa pana ko. Hulihin mo ang pinuno. Sumimangot ang pinuno ng mga bandido, nagitngit at minura sila, mga lintik. Minamaliit niyo ba ako? Ginamit niya ang isang buff, na karaniwang mga matataas na ranggong boss lang ang mayroon. Buong determinasyon si Ian, kailangang patayin siya sa lalong madaling panahon. Sino ba namang makakaalam kung ano pa ang ibang skill niya? Agad niyang ginamit ang identify weakness, skill at sinabihan si Gay na gamitin agad ang Berserk. Matindi ang labanan ng dalawang panig, ngunit sa huli, ang panig pa rin ng mga bandido ang nasa panganib. Sinusubukan pa rin nilang lumaban ng husto, ngunit hanggang kailan kaya nila ito magagawa? Si AC naman ay patuloy lang sa pag-atake, walang pakialam sa ekspresyon o ano paman ng kalaban. Lalong nainis ang pinuno ng mga bandido, ginamit niya ang crossbow para asintahin si E. Ngunit nakalimutan niyang nasa likod ni Effie si Ian. Huwag kang mayabang. Protektado ni Ian si Dehi ng husto. Akala niya magaling na siya pero nawalan siya ng pag-iingat. Kasabay nito, sumunod si Effie sa pana at sumugod para atakihin siya. Ngayon, kahit anong mura pa ang sabihin mo, nasa harap mo na si Effie. Ano pa bang magagawa mo bukod sa pagmumura? May silbi ba ang pagmumura? Sayang lang sa laway. Ginamit ni Effie ang kanyang mga kuko para kalmutin siya ng husto. Summon Beast Defy has dealt critical damage to the bandit leader. The bandit leader's A dropped to 6,018, is in bleeding state, and will take an additional 1,203 damage per second. Ipinagmamalaki ni Ian si Effie. Magaling! Nabawasan natin ng mahigit kalahati ang yi niya sa 2 tama lang. Humihingal ang pinuno ng mga bandido, nag-iisip kung magpapatuloy to, kaunti na lang Bago pa matapos mag-isip, inatake ulit ni Effie ang isa pa niyang braso. Gayunpaman, nabigo. Summon Beast Defy has taken damage from the bandit leader. David A dropped to 5,956. Halos 6,000 damage sa isang tama lang. Hindi man lang niya ginamit ang crossbow.
Kahit bumaba ang depensa ni Eggy, sa berserk skill niya, imposible to. Ang buff ba na ginamit niya kanina ay para sa atake niya? Nandadaya ang isang to? Galit na galit si Ian ngunit hindi siya basta-basta umatake. Umatras ka, Slap. Ihagis mo ako doon. Nag-aalangan si Slap kaya nagsalita si Ian. Alam kong mapanganib pero ihagis mo na lang. Ang crossbow at pana ay sabay na umaatake ngayon. Tatapusin ko siya muna. Kumpiyansa si Ian na kaya niya itong gawin. Ang pinuno naman ng mga bandido, sa kabaligtaran, kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Mabilis na naiwasan ni Ian ang tama ng crossbow. Siya naman, hindi. Gayunpaman, nakatanggap din siya ng 2,352 damage dahil sa pagbagsak. Grabe, medyo inayata ako. Na-activate ng key Iron Fist of the Ancient Summoner ang epekto nito, ngunit kahit paano, sulit pa rin. Hiniram ni Ian ang lakas ng Summon Beast na si Slap, ang A-base spit skill. Tinanggap niya ito at ginamit para atakihin ang pinuno ng mga bandido, desididong hindi ito bibigyan ng daan para makatakas. Sinamantala rin ni Effie ang pagkakataon para umatake ng patago. Ito na ang huling tama. Direktang sumugod siya para makipaglaban ng malapitan. Nagawa natin. Isang perpektong pagtatapos. You have defeated the bandit leader, received 18,500 experience points. Ang dami niyang binigay na experience points. Iba talaga kapag huling boss. O, hindi pwedeng kalimutan ang mga nalaglag na item. Magaling, sige. Hahanda na sanang buksan ni Ian ang bowl nang biglang tumingin si Effie sa ibang direksyon at tumahol ng malakas. Hindi pa pala tapos ang lahat. Napapaligiran na siya ng mga bandido. Pinatay ng lintik na Ian ang pinuno natin. Huwag siyang hayaang makatakas. Diyos ko! Sa kasalukuyang isip ko, hindi ako madaling makakatakas dito pagkatapos kong labanan ang mga to, di ba? Kung pipilitin ko to, baka mapahamak pa ako. Bakit ganoon katapat ang mga tauhan ng pinunong iyon? Oras na para gamitin ni Ian si Lofia para tumakas. Wow, ang gaan ng katawan ko, parang uminom lang ako ng oolong tea. Kapag kasama ko si Lofia, ang bilis ko na. Paalam. Walang magawa ang mga bandido, kundi tingnan lang siya. Hindi na nila kayang habulin, tulala lang sila. Ah, nga pala. Tumakas siya pero nakalimutan niyang sina Dihi at Slap ay naiwan pa sa mapanganib na lugar. Kailangan ko silang iunsumon para makatakas sila. Sa mga sandaling iyon, akala nila iniwan na sila kaya nalungkot sila. Kahit hindi ako umabot sa level 70, marami na rin akong nakuha. Siguro kukontakin ko si Harin at papakainin pa ang mga summoned beast ko. Sa mga sandaling ito, pumunta si Ian sa Muran Auction House. Parang sinabi ni Harin na nandito lang siya sa paligid. Sabi niya kumukuha siya ng mga grocery sa auction house. Ang unang nakakita kay Ian ay si Kabuli. Medyo nagulat din si Ian nang makitang kasama niya si Harin. Matagal na tayong hindi nagkita. Kamusta ka? Masaya si Harin ngunit napaka-elegante pa rin, dahan-dahang umiti at nagsalita. Hello Ian, matagal na rin mula nang huli tayong magkita sa laro, di ba? Medyo nahihiyang sumagot si Ian. Tama ka. Ngumiti si Harin at ipinaliwanag. Dahil sa mga gawain sa eskwela, kaya hindi ako naging active. Hindi kita nasubaybayan sa rookie tournament. Pasensya na. Walang problema, Harin. Buti na lang wala ka doon. Kahit nandoon ka pa, hindi kita mapipigilan. Natalo pa nga ako. Sinabi ni Harin ang ilang salita para aliwin siya, na pati si Kabuli sa likod ay sumuko na. Maganda na rin ang pangalawang pwesto. Congratulations, Ian. Gayunpaman, hindi ito ang ranggong gusto ni Ian kaya hindi siya masaya. Anong pakiramdam to? Parang hangin lang ako. Hindi masaya si Kabuli. Hindi na natin pag-usapan to. Biglang naalala ni Ian. Sabi mo lahat ng miyembro ng guild ay umabot na sa level 75 o higit pa, tama ba? Kakaiba. Ipinagmamalaki ni Kabuli habang nakakrus ang mga braso sa likod ng ulo. Naman! Sigurado akong si Piolan ay lampas na sa level 100. Dahil doon, napagtanto niyang ang mga matataas na ranggo ay hindi bababa sa level 120. Kailangan ko ng sumali. Lahat iyon ay dahil sa aming pagsisikap.
Lumaki na ang kontrol namin kaya mas mahirap na ring harapin ang mga kalapit na halimaw. Malaking tulong ka sana doon. Pero nireset mo pa ang karakter mo. Sinabi ni Ian na maghintay lang siya. Malapit na akong bumalik bago ako mag-reset. Level 69 na ako, mabibigyan din ako ng academic warning kung hindi ako aabot. Humanga si Kabuli kay Ian. Ang taong ito, hindi ba natutulog para lang maglaro? Pahiwatig lang ni Harin para paalalahanan siya. Ian, magkakasakit ka niyan. Kinamot ni Ian ang ulo at yumuko. Sa totoo lang, may dahilan ako kung bakit kailangan kong magpa-level ng napakabilis. Ah, nga pala. Pwede ko bang makita ang bago mong kaibigan na sinabi mong mahilig sa mga meatball ko? Sa pagkakataong ito, nalaman niyang Pukpuji pala ang pangalan nito. Kapag nakita mo siya, maiintindihan mo agad kung bakit ganoon ang pangalan niya. Mukhang lahat ng nakikita ni Harin ay cute sa kanyang paningin. Kinakagat nito ang isang karot, ngunit hindi masaya nang lumapit si Harin, umiwas pa ito at sumulyap sa kanya. Gusto ako ni Ian. Bakit ganoon? Hindi rin alam ni Ian ang dahilan. Nahihiya. Si Pukpuji ay mayabang. Harin, aksidente ka bang may dalang meatball? Siguradong galit pa rin ito dahil hindi ko siya pinakain noon. Mukhang may dala si Harin na ilang ginawa niya noong pinapataas niya ang cooking proficiency niya. Tingnan natin, ito ang meatball na ginawa gamit ang pinagandang resat. Patingin sandali. Nang makita ito ni Pukpuji, biglang nagningning ang mga mata, puno ng pagmamahal. Nakakagat na ito at tinanggap na si Harin. Talagang mas mabilis pa siyang magbago ng ugali kaysa sa pagbaliktad ng pancake. Walang magawa si Ian, alam ko nang mangyayari to. Balak sana ni Harin na bigyan pa ito ng karne, ngunit pinigilan siya ni Ian. Huwag mo na siyang bigyan pa, kung hindi, masasanay siya. Pero kung bibigyan mo ako, bibigyan ko si Pukpuji ng isang piraso kapag gutom na siya. Lahat iyon ay pahiwatig lang niya. Si Harin naman ay mapagbigay kaya pumayag siya. Siguradong aalagaan mong mabuti si Pukpuji. Gayunpaman, hindi pumayag ang pagong. Kitang-kita ang galit nito kay Ian. Naawa si Kabuli kay Pukpuji. Maiiyak yan. Bakit hindi mo siya bigyan ng isa pa? Sige na, ang isang piraso ay magiging 2, 3, tapos marami pa. Pero siguro dapat ko siyang aliwin. Hoy Pukpuji, alam mo ba? May isang pagong na nagngangalang Paji sa Hilagang Kontinente. Mukhang sikat siya bilang pinakadakilang pagong sa buong mundo. At iyon ang nagpapainis sa akin. Sa pagkakaalam ko, walang pagong na makakapantay sa kagwapuhan at kadakilaan mo. Kaya palagi akong nag-iisip at napagtanto kong siguro natalo ka ni Paje dahil tumaba ka. Masyado ka ng maraming kinakain na meatball, kaya hindi kita pwedeng bigyan ng marami. Pukpuji, naiintindihan mo ba ang nararamdaman ko? Parang na-manipulate na ito sa sinabi niya, umiiyak na. Kaya magtiis ka pa ng kaunti, tutulungan kitang maging pinakaastig na pagong sa buong mundo. Nang marinig ang mga peking salitang ito, nasuklam si Kabuli, sinungaling. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay para mangaso. Kaunting lakad na lang, makakalabas na tayo sa Foggy Mountains. Lalong umiinit ang hangin. Mukhang papalapit na tayo sa scorched land. May epekto kaya ang mga meatball ni Harin sa mga lava patrol? Hindi ko nga alam kung kumakain ba sila ng pagkain. Hay, sa tingin pa lang, ayoko nang pumasok sa lugar na iyon, pero hindi pwedeng hindi ako pumasok. Kailangan kong manghuli ng isang halimaw at kailangan kong umabot sa level 70 sa lalong madaling panahon. Si Effie at si Slap ay nahihirapang labanan ito, matagumpay na nasira ang buntot nito. Sa underground dungsyo ng Scorched Land, pumasok si Ian kasama sina Vicky at Slap sa isang libingan. Napakainit sa loob dahil sa mga lava egg. May ilang lava quam at lava quat na nagbabantay dito. Hindi siya pwedeng maging kampante dahil kung mabibigo siya at mahigit 1-0 ang sumugod sa kanya, mapapanganib siya. Kailangang mabilis na bumaba sa pinakamababang palapag ng dungsyon para mahuli ang lava patrol. Kapag mas mababa ang palapag, mas bihira ang mga halimaw. Ilang halimaw ang sumugod, maingat na sumusuporta si Slap sa likuran niya. Si Effie naman ay naghihintay ng utos, kung sino ang unang papanaan niya, iyon ang aatakehin nito. Pagkatapos magbigay ng utos, iniumang niya ang pana, inactivate ang boost.
Kailangan kong mabilis na makatakas sa mga demonyong ito. Kailangan ko pang bumaba sa pinakamababang palapag ng dungsyon para mahuli ang lava patrol. Nakakainis. Kapag mas mababa ang palapag, mas bihira ang mga halimaw. Sana sa susunod, espesyal na. Tiningnan niya ulit si Slap, kawawa naman, pangarap ng maraming babae. Inilagay niya si Slap sa likuran, kung susugod yan sa unahan, siguradong mapupunta kaming lahat sa impyerno. Si Ace naman ang inatasang umatake sa mga papanaan ko. Oras na, mga kapatid, sugod. Direktang tinutukan ni Jinsung ng pana ang halimaw na may mukhang apoy at pinana. One-hit potential burst. Mabilis ding nakipagtulungan sina Slap at Divy. Bawat tama, isang kalaban ang tepok. Sa ganitong kabilis na progreso, ang pinakamababang palapag ay isyu na lang ng oras. Kahit paano, bihira pa ring halimaw to, sino ba namang hahayaang madali kang makalusot? Masyadong maagang nag-isip si Jinsung, dapat dahan-dahan lang. Ayan, alam ko na. Habang abala sa pakikipaglaban, bigla niyang napansin na nagbago na ng kulay ang mga kalaban. Kontaminado ba ang mga to? Ang masangsang na amoy na ito, misyon ba nila to? Sige na, babalikan ko na lang sila mamaya. Ngayon, mag-i-explore muna ako sa ibang lugar. Kung dito lang ako, baka ma-stroke ako. Ang tatlo ay parang ahas na gumagapang papunta sa ika-negatibo, 1-0 palapag. Sabik na binuksan ang pinto, Diyos ko. Ang apoy ng lava ay nagliliyab, sobrang init, parang nag-iihaw ng karne. Mukhang si Jinsung na naman ang unang nakatuklas ng pinagmulan ng lava. Fire Attribute Charisma increased TI 5%, Fire Resistance increased TIF 1-0. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa bagay na ito dati, tapos ako pa ang unang nakatuklas. Hehe, ang swerte ko naman. Wala pang 1-0 segundo ang kasiyahan niya, may bago na namang problema ang lumitaw. Isang halimaw na may 2 sungay sa ulo. Sinabi niyang si Jinsung ang nakapasa sa pamantayan. Ang pamantayan para makapasok sa lugar na ito ay siya. Buti na lang hindi siya agad umatake, tamang desisyon yun. Ang halimaw na may ulo ng kambing na ito ay nagpakilalang tagapagtanggol ng pinagmulan ng lava, ang pangalan sa G ay Helien. Dumiretso na agad siya sa punto para hindi na humaba pa ang usapan. Kaya mo bang linisin mag-isa ang pinagmulan ng lava at ayusin ang mga problema nito? Hindi tatanggi pero sasabihin, mali na yun. Wala pang mental preparation, kailangan na agad niyang mag-deadline. Una, pinakiusapan siya nitong hulihin ang 20 o higit pang kontaminadong lava patrol. Rank difficulty. Sinasabi ng isip ko na tumanggi pero nang makita ang reward na 42,500 experience points, agad na siyang pumayag. Sobrang sulit ng presyong ito. Katumbas ng 12 ordinaryong lava patrol sa dungsyon iyon. Binigyan siya ni Helien ng isang uri ng sealing stone. Sige, hayaan mo na akong gumawa, sisiguraduhin kong maayos ang lahat. Akala niya sa pagkakataong ito, madali lang makuha ang reward, ngunit ang natitirang oras ay 3 oras na lang. Naloko na naman siya. Ang hirap talaga kapag gahaman sa materyal na bagay. 2 oras na ang lumipas, pakiramdam ni Jinsung ay wala na siyang oras kahit para huminga. Sabi ko na nga ba, pahinga muna. Si Helene naman ay kumakain ng cake at umiinom ng tsaa habang pinapanood siyang gawin ang misyon. Tik-tak, malapit nang maubos ang oras pero wala pa rin ang pag-ibig.